Gawin niyo yan sa ibang lugar. Pero wag dito sa baryo ko. Lagot kayong lahat kay Kapitan Tiago. Hindi ako natatakot sa latigo mo. Kapitan, sa salita pa lamang, maraming bagay na ang naglalaro sa ating isipan. Kapitan na maaasahan at makakapitan sa oras ng pangangailangan. Kapitan na minsan parang tatay mo kung magpangaral at manermon sa mga kabataan. Kapitan na hanggang upuan ka sa inuman at pagkatapos ay libre pa ang kainan. Minsan may isip mo na sana lahat ng kapitan ganito. Sana lahat ng kapitan, kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang palaging isinasaalang-alang. Kagaya na lamang ng ating kwento sa araw na ito. Karanasan ni Juanito, taong 1961 sa lugar ng Quezon. Isang malamig at maulang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Gabi na po kasi dito sa kung nasaan ako ngayon. Sa ibayong dagat sa lugar ng Niebe. Ang pangarap kong buhay. Sir Proy, ibabahagi ko lamang po sana sa iyo itong aking kwento na sana'y mapakinggan ng ating mga taga-subaybay. Matagal na po akong silent listeners mo dahil sa ang apo ko na lamang po ang nag-ooperate ng computer para mapakinggan ko kayo at ang iba pang magagaling na narrator. Ipinakiusap ko po ito sa aking apo na si Camille upang maisulat at maipadala sa inyong channel Kalakbay. Kayo po ang unang choice ko para sa aking kwento. Lumaki po ako sa isang pamilya na may 10 magkakapatid. Isa pong public servant ang ama ko sa aming Kapitolyo, habang ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa munisipyo ng aming lugar. Pangatlo po ako sa mga bunso, at alam nyo na kapag nasa ganitong pwesto sa magkakapatid ay bibihirang mapansin. Kaya naman malaya po ako sa paggagala at pakikipaglaro sa mga kaibigan ko. Ordinaryo lamang po ang aming baryo. Payak ang pamumuhay ng halos karamihan na sa pagsasaka at pangingisda po umaasa. Masaya at simple. Walang komplikadong buhay ng siyudad at sa aming baryo ay nagdadamayan ang bawat isa. Hanggat kaya, ginagawa ng paraan upang maresolba ang anumang mga problema. At kapag mabigat na, isa sa mga takbuhan ay ang aming kapitan, si Kapitan Tiago. Magandang araw po, Kapitan Tiago. Siya nga po pala ay pinapabigay po ni nanay. Nagluto po siya ng maraming tsampurado. Alam niya po na paborito niyo ito, kaya sabi nila tatay na dalhan daw kita. Kapitan, matanda na po kayo para sa tsampurado ah. Bakit hilig niyo pa rin po ito? Ikaw talaga, Juanito. Umiral na naman yung pagiging mausisa mo. Kapag ba matanda na, bawal na mag-isip bata paminsan-minsan. Alam mo kasi itong tsampurado, may mahalagang parte sa aking alaala. Magaling magluto ng tsampurado ang nanay ko noon at masaya kaming kumakain ito magkakasama ng mga kapatid ko. Kaya sa tuwing makakatikim ako nito, para akong bumabalik sa batang ako. Alam kong hindi mo pa yan maiintindihan sa ngayon, pero pagtanda mo, maaalala mo ang mga sinabi ko. Tugon ni Kapitan Tiago sa akin. Mabait po si Kapitan. Madaling lapitan at kahit nga sa kagaya kong napakakulit at walang preno ang dila sa kada daldal, mahaba po ang pasensya niya. Kaya naman madalas na sa umaga siya ang kinukulit ko. Ugali na nitong Kapitan Tiago na maupo sa labas ng bakuran nila sa may kubong pinatayo niya para sa pagpupulong nila ng mga tao niya. Doon siya magkakape at pinagmamasdan ng mga residenteng abala sa mga pang-araw-araw na buhay. Mahilig itong makibalita sa mga bagay-bagay tungkol sa nasasakupan niya. Alam niyo po yung parang tatay siya ng lahat. Sa partikular na araw na yon, marami ang tao. Nalalapit na kasi ang pista sa aming baryo
syempre abala talaga ang mga tao. Pero itong si Kapitan, kalmado pa sa pinakakalmadong tao. Naroroon lamang at patawa-tawa at natutuwang panoorin ang pagiging abala ng mga residente. Nang may lumapit sa kanyang isang dayo, isang babae at nagtatanong kung saan mahahanap ang bahay ni Mang Tonyo o Antonio. Bagong lipat sa baryo namin at magdadalawang buwan pa lamang yatang naroroon. Ayon dito sa babae ay kapatid siya ni Mang Tonyo. Nakangiti namang sumagot si Kapitan Tiago at sinagot itong babae. Sabay haplos ng babae sa ulo ko na ipinagtaka ko naman. Pero agad na nagsalita si Kapitan Tiago. Iha, maaari mo bang lawayan itong bata? Mahirap na at lapitin ng usog itong lalaking ito. Wika ni Kapitan. Hindi ko naman alam kung bakit kailangan akong lawayan itong babae. Gayong ang ginawa lang naman ito sa akin ay haplosin yung ulo ko. Pero parang napahiya yung babae at lumapit para nga lawayan ako. Pagkatapos ng dire-diretso lang nagtungo sa bahay ni Mang Antonio. Natanong ko naman po si Kapitan kung ano nga ba ang dahilan. Bakit iba yung titig niya sa babae? Parang galit siya. Tapos ang sinabi niya na lamang ay wala naman. Masama lang daw ang tiyan niya matapos ang pagkakape nito. Tapos ay agad na rin namang pumasok si Kapitan para sa kanyang tiyamporado. Ako naman naiwang naroroon sa kubo at pinapanood yung mga tao. Nang tawagin ako nitong si Tisoy, isang kababata ko. O ikaw, Juanito, kanina pa kitang hinahanap. Tara, puntahan natin yung perya. Balita ko ngayon daw yun bubuksan eh. Tignan natin kung anong mga libangan doon. Wika ni Tisoy sa akin. Sa tuwing magkakapiesta kasi sa amin, hindi po talagang nawawalan ng ganito sa aming lugar. Libangan na kasi ng mga tao, kasama na ang mga sayawan. At ang paborito naming mga bata, yun nga po peryahan. Agad naman akong tumalon mula sa kubo. Nagpaunahan pa kami sa pagtakbo, papunta sa bakanting lote kung saan nga pong itinayo yung peryahan. Kita namin yung mga tauhan sa perya. Naparot pa rito sa pag-aayos ng mga gamit sa loob. Kaya naman ang ginawa po namin ni Tisoy, pumuslit po kami. Marahan at nakaabang sa mga kahon na naroroon. Ibig lang naming makita kung ano nga ba ang sekreto ng mga nasa peryahan. Pero pumalpa kami. Nasagi kasi nitong si Tisoy yung isang tali at natanggal kaya po bumagsak yung parang arko nila. Gawa lang po ito sa kahoy yata at plywood. Nawasak po ito at naging sentro po kami ng atensyon ng mga taga roon. Nakita naming nagsitakbuhang papalapit sa amin itong mga tauhan at pinaikutan kami. Ang nangyari ay dinala kami sa bahay ni Kapitan para ireklamo ng pagsira nga sa kanilang kagamitan. Maya-maya ay dumating si Mang Tonyo. Nalaman namin na siya pala ang nagpapatakbo ng peryahan. Todo hingi kami ng pasensya sa kanya at nangakong hindi na mauulit. Tapos noon ay nakatikim ako ng palo mula kay tatay. Pero sinaway na ito ni Kapitan Tiago maging ni Mang Tonyo. Tama na yan pare. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa pagpapaayos ng arko. Mabuti na lamang at hindi silang napano. Mga bata, alam nyo, delikado ang ginawa nyo. Paano na lang kung naipit kayo ng arko? Buong baryo malulungkot na hindi matutuloy ang perya. Kaya sa susunod alam nyo na, antayin yung buksan ng perya sa publiko. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Mang Tonyo. Pareho naman kaming tumango ni Tisoy. Kahit pa itong si Tisoy lang naman talaga ang nakasagi doon. Pero kasi kung hindi naman akong pumayag na pumunta sa perya, hindi naman yung mangyayari, kaya damay-damay na. Diretso uwi ako sa bahay kasama si nanay. Habang naiwan si tatay sa bahay ni Kapitan, kausap si Mang Tonyo. Ayaw din ni tatay na hindi mapanagutan ang nangyari. Kaya narinig ko na magbibigay siya ng bayad para sa danyos. Habang ako, katakot-takot na sermon mula kay nanay ang tinanggap ko. At dahil nga doon,
pinagbawalan akong lumabas sa buong araw. Inantay naming makabalik si tatay. Pangalawang yugto ng sermon para sa akin. Pero hapon na itong bumalik at nagtungo pa pala sa bayan para sa pangkonsumo namin. At ng gabi nga ay nakipag-inuman kila Kapitan at kila Mang Tonyo. Habang ako ay nakaramdam ng hiya na lumabas. Kasi nakita nilang lahat na pinalo ako ni tatay. Sa kakapakinig ko sa mga kwentuhan nila tatay, nakatulog na lamang po ako. Panay kwento tungkol sa mga aswang kuno, sa mga mangkukulam at kung ano pang kababalaghan yon. Yun kasi ang hilig ni Kapitan Tiago na pag-usapan nila sa tuwing nagiinuman. Alam mo kasi Tonyo, kung hindi mo na itatanong, itong si Kapitan ay dating lumalaban sa mga aswang. Ano nga yung tawag mo dong Kapitan sa mga kagaya mo? Wika ni tatay. Matagal na yon. Nung binata pa ako, birador ng aswang. Pero hindi naman ako masyadong tutok sa trabahong yon. Napilitan lang talaga ako dahil sa tatay ko na panatiko. At saka naniniwala siya na walang karapatang mabuhay daw ang mga aswang sa mundong ibabaw. Dahil sa mga kampon sila ng kadiliman, tugon naman ni Kapitan Tiago. Kayo po ba Kapitan Tiago? Anong pinaniniwalaan nyo? Tanong naman itong si Mang Tonyo kay Kapitan. Abay hanggat walang ginagawang masama sa mga tao ko at tahimik itong baryo natin, wala akong pakialam sa mga aswang o engkanto pa man. Bahala silang mamuhay kung gusto nila. Basta wag na wag nilang kakantiin ang mga tao sa baryong ito. Kundi magkakasubukan talaga kami ng mga yan. Matapang na wika ni Kapitan Tiago, sabay ng pagtawa nito. Si tatay naman po komulasing na nga, nagtatawag na ng aswang. Gusto niya daw makakita nga ng aswang. At sigaw ito ng sigaw na lumabas umano yung aswang. Kaya ayon lumabas po si nanay at hinilang papasok sa bahay si tatay. Alam ni nanay na sobra na ang nainom ng tatay ko kapag sumisigaw na ito at nag-i-English na. Natapos nila ang inuman yon ng maayos. Sinundo na din kasi ng asawa niya itong si Kapitan at si Mang Tonyo. Marahan na ding umuwi at kita ko itong palakad-lakad sa ilalim ng bilog na buwan. Pero tila na malikmata pa ako nang makita kong tila kumislap yung mata nito nang lumingon sa bahay namin. Pakiramdam ko pa na sa akin nakatingin itong si Mang Tonyo. Kaya napatalokbong po ako ng kumot hanggang sa mamalayan ko na umaga na. Nakatulog pala ako at inisip ko na panaginip lamang ang mga nakita ko noong nagdaang gabi. Linggo nito. Walang pasok sila tatay. Kaya nga po malakas ang loob niyang maglasing noong nagdaang gabi. Maaga akong lumabas. Pinuntahan ko si Tisoy para sana silipin namin yung perya kung bukas na. Pero ayon sa nanay nito, may sakit daw si Tisoy. Mataas ang lagnat at nananakit ang mga kasukasuan. Parang trangkaso po. Kaya mag-isa akong nagpalaboy-laboy sa baryo namin. Wala naman kasing ibang bata doon na gustong makipaglaro sa akin. Takot kasi sila sa tatay ko. Kapag kasi nasugatan ako o kaya nasaktan, pinapagalitan sila ni tatay. Kaya iniiwasan na lamang nila ako para hindi silang nag-aalala sa sermon. Istrikto si tatay pero mabait at mapagmahal na ama. Pero sa mga kagaya nating mga bata, ang tingin natin sa mga tatay nating may higpit ay mga kontrabida at ang nanay naman ang kakampi at tagapagtanggol. Kanina pa kitang nakikitang nagpapabalik-balik dyan. Ano bang bumabagabag sa'yo, Juanito? Halika nga at maupo ka dito. Ako ang nahihilo sa'yo eh. Wika ni Kapitan sa akin. Kayo po pala, Kapitan. Pasensya na po, hindi ko po kayo agad nakita. Wala naman po. Si Tisoy po kasi bigla ang nagkasakit. Hindi tuloy kami makapaggala. At saka Kapitan, may mga tao po ba talagang kumikislap ang mata sa gabi? Nakita ko po kasi si Mang Tonyo kagabi nung pauwi na siya mula sa inuman nyo. Lumingon pa siya sa bahay namin tapos bigla pong kumislap yung mata na parang pula. Hindi ko nga lang po talaga sigurado kung panaginip lang po ba iyon o totoo. Nakatulog na po kasi ako. Tugon ko naman kay Kapitana.
Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Pulang mata na umiilaw sa gabi na bilog ang buwan. Tama ba ako? Tanong sa akin ni Kapitan. Namangha ako na naniniwala sa akin si Kapitan Tiago at binilinan na lamang po ako nitong si Kapitan Tiago na wag na munang maglalalapit kay Mang Tonyo o kanino pa man sa mga tauhan nito sa perya. Ginawa ko nitong mangako at kapag ganito si Kapitan, ibig sabihin lamang nito ay seryoso siya. Bandang 4:00 tinawag ako ni Nanay. Si Tatay kasi masama din ang pakiramdam kaya inutusan ako na tawagin si Kapitan Tiago. Bukod kasi sa Kapitan, may kaalaman din ito sa panggagamot. Hindi po siya albularyo, hindi siya antingero, basta marunong lang siyang manggamot. Kapitan, pinapatawag po kayo ni Nanay. Si Tatay po kasi masama din po ang pakiramdam at nagsusuka. Hindi din po makabangon sa higaan. Tulungan niyo po kami, Kapitan. Tawag ko dito. Pinakalma naman ako ni Kapitan. Ang sabi niya ay magiging ayos lang ang lahat at huwag akong masyadong mataranta. Pinainom ako nito ng tubig at pinaupo. Huminga daw muna ako at ihahanda niya lamang itong mga kagamitan niya sa panggagamot para kay Tatay. Unang beses po kasi itong mangyari kay Tatay. Wala naman kasi siyang sakit at ni minsan hindi siya nagkaganon sa inuman. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik na ako sa bahay kasama si Kapitan. Naroroon si Nanay na umiiyak at naaawa sa kalagayan ni Tatay. Wika pa nito na nasobrahan daw sa kakainom kagabi. Sambit pa ni Nanay na ayaw daw kasing makinig ni Tatay na kumain muna bago uminom ng alak. Kaya daw nagkaganon si Tatay. Pero sumalungat dito si Kapitan Tiago. Tinignan niya muna itong si Tatay. Sinuri yung katawan kung may mga pasa daw o may kagat. Nang makitang wala naman, may ipinatong siyang parang garapon sa tiyan ni Tatay. Tapos hinipan niya yung laman nito hanggang sa bumula ng bumula. Tapos ay nagkulay itim po yung likido na nasa garapon. Nakita ko rin na biglang nagdugo yung ilong ni Kapitan. Pero tinapos niya po yung proseso at nung makumpleto niya nga po yun, saka pa lamang siyang naupo. At sinabing maayos na daw si Tatay at kailangan lamang na makainom ng tubig na may asin. Ang inaalala namin itong si Kapitan Tiago dahil sa patuloy na pagpatak ng dugo sa ilong niya. Pero wag daw siyang pansinin. Epekto lang daw yun ang ginawa niya dahil sa wala daw talaga siyang kakayahang espiritual at pinipilit niya lang ang proseso. Magiging maayos din naman daw siya paglipas ng ilang minuto at kailangan lamang ng matamis na pagkain. Parang nakonsensya tuloy si Nanay sa panggagamot ni Kapitan dahil sa nangyari dito. Pero ganun talaga si Kapitan. Kahit hirap, kahit halos hindi na kaya, pipilitin niyang gawin para makatulong sa iba. Kaya nga po wala ni isa sa baryo namin may masamang iniisip sa kanya. Lahat ay iginagalang siya at lahat magiliw sa kanya. 2 oras pa ang nakalipas. Mag-aalas 7 na halos ng gabi nang magpaalam si Kapitan na aalis na daw at maayos na siya. Sumama po ako sa kanya sa labas ng gate namin. Nagpasalamat ako sa tulong at tinanong ko si Kapitan kung ayos na ba talaga si Tatay na kung hindi na siya magsusuka pa. Juanito, iho, mamaya maglagay ka ng asin sa mga pinto at sa bintana ninyo. Tapos sa labas ng pinto, magsaboy ka ng abo. Huwag ka na munang lalabas pa sa gabi ha. Maraming bagong mukha dito, maraming mga dayo. Sige na, uuwi na ako. Huwag mong kalimutan yung ibinilin ko. Wika ni Kapitan. Inantay ko po na makatulog si Nanay. Si Tatay naman ay payapa na ang itsura nito at maayos na ang paghinga. Lumabas ako mga 10:00 na yata ng gabi mula sa kwarto ko. Kinuha ko yung malaking lalagyan ng asin namin. Nilagyan ko lahat ng bintana at mga pinto namin. Basta sabi ni Kapitan Tiago, yung mga baba ng pinto at bintana at saka yung abo mula sa hadapog mula sa dirty kitchen namin. Kumuha ako ng isang tabo tapos nilagay ko po sa labas ng pintuan. Hindi ko alam kung ano pong mangyayari.
Basta sinunod ko si Kapitan. Pagkahiga ko, saka akong nakarinig na parang may tumatakbo o naglalakad sa labas namin. Alam niyo po yung parang may sumasayad yung tsinelas sa lupa. Pero ang nakapagtataka, dahil sa nagpapaikot-ikot po ito sa aming bahay. Matagal po, halos magkakalahating oras po yata. Tapos nang magtahulan yung mga aso, biglang nawala po. Saka lang akong nakatulog. Alam niyo na po yung parang pakiramdam natin noong bata tayo na kailangan nating bantayan ng pamilya natin habang masarap silang natutulog. Ganun po yung iniisip ko. Ako din yung naunang nagising. Alam kong napagod si nanay sa pag-aasikaso kay tatay. Bandang 6:00 yata ito. Binuksan ko po kagad yung pinto para tignan kung ano bang meron sa abo. Kung bakit yung pinagawa sa akin ni Kapitan Tiago. Nagulat po ako. Kasi nung buksan ko yung pinto at tignan ko yung abo, may mga bakas po ng paa doon. Paa, walang tsinelas. Nakayapak lang po at parang nakatayo doon sa harap ng pinto namin. Tumakbo naman ako sa bahay ni Kapitan Tiago para sabihin sa kanya yung nangyari. Kapitan, dali bilisan niyo po. Sumama po kayo sa akin. Yung abo po kasi, may bakas po ng paa. Ang laki-laki ng paa. Tignan niyo po. Nasasabi kong wika kay Kapitan at hinila ko pa yung kamay nito. Nadatnang ko po siya nagkakape at hindi na nga niya nagawang matapos ito. Gusto kong maipakita kay Kapitan ang mga bakas ng paa sa abo. Alam ko kasing hindi ordinaryo ang nangyari. Kasi sino ba naman ang tatayo sa harap ng pinto namin sa 10 oras ng gabi kung matinong tao ito, di ba? Tahimik si Kapitan Tiago na sinuri yung mga bakas. Sabay sinabihan ako na kakausapin niya daw sila nanay at tatay. Kaya naman kahit patulog pa sila, kinato ko na ito sa kwarto nila para magising at para makausap na ni Kapitan Tiago. Mabuti na lamang at nagawa ng makabangon ni tatay. Maayos na nga siya, bumalik na po kasi yung kulay ng mukha niya at nawala na yung pamumutla. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan. Ano po bang atin at mukha itong si Juanito? Sabik na sabik. May nangyari po ba? Tanong ng tatay ko habang nagpapainit ng tubig at ito namang si Kapitan Tiago ay nakaupo sa may hapag namin. Atin natin na muna ito, pero iho. Mukhang may bumibisita sa inyo. Ibig kong sabihin may aswang sa baryo natin at mukhang kayo ang ginagambala nito. May kinalaman ito sa pagkakasakit mo at mukhang wala itong balak na basta na lamang kayong tantanan. Kaya kailangan niyong mag-ingat. Kagabi nagbilin ako kay Juanito na maglagay ng abo sa may pinto ng bahay niyo at positibo ako. Aswang nga ang kumukursonada sa inyo. Kailangan makagawa ng paraan upang matukoy natin ito. Lalo pa ngayong kapistahan na. Marami ang mga dayong napaparito at maaaring isa sa kanila ang may gawa nito sa iyo. Wika ni Kapitan. Patuloy naman ang pag-uusap nila ni tatay habang ako naman ay panay pakikinig lamang sa kanila. Nang biglang mabilis na lumabas si nanay sa kwarto nila at nagmamadaling nagpunta sa banyo. Nagsusuka po ito at nahihilo daw. Kaya naman napakamot sa noo niya si Kapitan Tiago. Sabay mungkahi kay tatay. Napatignan daw si nanay sa pagamutan upang makatiyak. May kutob daw kasi siya na may iba pang pakay itong aswang sa bahay namin bukod kay tatay. Kaya ng araw na yun din, umalis sila tatay at nagtungo sa pagamutan sa bayan. Bandang tanghali na nang makabalik sila. Agad namang nagtungo si Kapitan Tiago sa bahay nang nakita sila tatay na dumating na. Buntis ang misis mo, tama ba ako? Tanong ni Kapitan. Tama po ang kutob niyo, Kapitan. Buntis nga po si misis. Ano po bang gagawin natin? Tugon naman ni tatay. Ayon pa kay Kapitan Tiago, pinakapeligroso para sa nanay ko ang mga sandaling iyon. Dahil tiyak na magpapabalik-balik yung aswang sa aming bahay. Kaya naman magtatalaga umano si Kapitan ng mga taong roronda sa gabi doon sa may bahay namin upang matiyak na hindi kami masasalisihan ng aswang. Iikutan na din niya ang iba pang kabahayan
at aalamin kung may iba pang buntis sa baryo namin. Nag-aalala si Kapitan na baka may iba pang biktima ng aswang o baka hindi lamang nag-iisa itong nilalang na naroroong dumadayo sa aming lugar. Kapitan, ano po ba yung daladala nyo? Bakit may ganyan po kayo? Tanong ko dito. Juanito, iho, buntot pagi ito. Mabisa itong sandata laban sa mga aswang at kapag may aswang na malapit dito, para silang nangangati at hindi mapalagay. Kaya kung makakasalubong ko ang aswang o malalapitan man lang, natitiyak kong malalaman ko. Isang kabastusan ang ginagawa ng aswang na paggagambala dito sa ating tahimik na baryo at hindi ko mapapayagan ito. Kung kailangang gabi-gabing suyurin ko ang baryo, makita lamang siya gagawin ko. Ipapaintindi ko sa mga nilalang na iyon na sa baryong ito walang sino man ang maaaring gumawa ng masama sa mga residente hanggat nabubuhay ako. Mabagsik ang pagkakasad nito ni Kapitan na tila pa may personal na galit siya sa mga aswang. Pero kasi tama naman siya. Sino ba naman ang gustong maaswang o mapatay ng mga ito? At dahil Kapitan siya, ay alam niyang katungkulan niya ang protektahan kami. Yun nga lang ang inaalala ko noon ay medyo matanda na siya. At base sa mga kwento sa amin, ang aswang ay nakakatakot at malakas na halimaw. Iniisip ko kung paanong magagawang kalabanin ng isang matandang kapitan ang isang malakas na aswang. 5:00 ng hapon. Napadaan kami ni Kapitan sa may peryahan kung saan may mga tao na ang naroroong naglilibang. Kaya naisipang pumasok dito ng Kapitan. Siyempre ako naman po nakasunod sa kanya, nasa likod niya lamang po ako. Nakita ko doon sa loob ng pera si Tisoy, kasama ang iba pang mga bata. Kaya naman nagpaalam ako kay Kapitan na makikipaglaro muna dito kila Tisoy. Kapitan, maaari po ba akong pumunta muna kila Tisoy? Mukhang masaya yung nilalaro nila. Pangako dito lang po ako, aantayin ko na lamang po kayo. O sige Juanito, pero huwag kang lalayo ha. Dadaanan kita dito at antayin mo ako. Huwag kang lalabas ng perya nang wala ako. May titignan lang ako sa may unahan. Tugon ni Kapitan. Agad naman akong tumango-tango at tumakbo na nga patungo kila Tisoy na noon ay abala sa pagtira sa mga lobo. Ito yung kailangan mong paputukin yung mga lobo gamit ang dart arrow. Ang kaso lang mahina naman ang mga braso ni Tisoy kaya hindi niyang matamaan ng mga lobo. Kaya panay tawa sa kanya yung mga kasama niyang kalaro namin. Nilapitan ko ito at sinabihan ko kung gusto ba niya na tulungan ko siya. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero magaling po ako sa pag-aasinta at kahit bata pa po ako, malakas naman po ang mga braso ko. Ito kasing si Tisoy ay lalampa-lampa. Basta Tisoy, kapag nasa pool ko ang mga yan, bibigyan mo ako sa premyo ha. Nakita ko kasi na pagkain yung mga premyo at laruan. Pero kahit yung pagkain lang ang ibigay niya sa akin, ayos na yon. Pumayag naman si Tisoy. Iganti ko daw siya at madami na siyang nagastos sa larong yon dahil sa udyok ng mga kasama niya at nung bantay. Panay sabi kasi yung bantay na sige subukan mo ulit at tatamaan mo na yan. Parang yung inuuto niya lang si Tisoy kasi alam niyang walang pag-asa na makatama ito. Nagseryoso ako nito at itinuong ko yung atensyon ko sa mga lobo. Hindi ko na marinig yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko. At nang umpisan kong tirahin magkakasunod po yung mga lobo na nagsiputukan sa lahat ng dart arrow na hinahawakan ko. Gulat sila Tisoy at maging yung bantay nung laro. Ano, sinabi ko na sa inyo eh. Sisiw lang yan sa akin. Ano, gusto mo pa bang maglaro? Madami pang lobo saka madami pang premyong uubusin natin. Wika ko kay Tisoy. Mapera kasi ang magulang nito at palagi siyang binibigyan. Kaya naman marami rin ang nakadikit sa kanya para malibre sila. Natuwa lang ang kaibigan ko. Nagbayad ulit at gusto niyang ubusin daw namin yung mga lobo na natitirang naroroon.
Kita ko naman na parang nakasimangot na yung bantay at masama na ang tingin sa akin. Teka, sandali nga. Kung sino ang nagbayad siya ang maglalaro. Yun kasi ang patakaran ng larong ito. Kaya kung siya ang magbabayad, siya dapat ang titira at hindi ikaw bata na basta ka nalang lilitaw at gugulin mo ang paglalaro nitong mga batang ito. Wika sa akin ng bantay. Halatang ayaw na niya akong palaruin pa at malulugi na siya. Oras na maubos ko ang mga lobong naroroon. Sabay bulong naman ni Tisoy. Binigay niya sa akin yung pambayad. Sabi niya na ako daw ang magbayad para walang reklamo si Manong Bantay. Iniabot niya sa akin yung pera ng palihim at ako naman parang gusto kong mas lalong asarin yung Bantay. Kaya naman mayabang akong lumapit. Manong, etong bayad ko. Uubusin ko yung lobo kaya ihanda mo na ang premyo. Siguro naman po pwede na akong maglaro at may pera naman akong pambayad. Wika ako sa Bantay. Kokontra pa sana ito at ayaw akong palaruin. Pero biglang dumating si Kapitan. Akala ko ba kung sino may pambayad, maaari maglaro? Bakit pinipigilan mo itong bata sa paglalaro? May problema ba tayo dito? Tanong ni Kapitan sa Manong na Bantay. Kaya natameme ito at iniabot sa akin yung mga pantira. Ganon nga po ang nangyari. Naubos ko po yung mga lobo at nakuha namin yung mga premyong naroroon. Lahat kami masaya. Lahat tuwang-tuwa libang kay Manong Bantay na parang pinagsakluban ng kung ano sa asim ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Inakay na lamang kami nitong si Kapitan Tiago at inayang umuwi na at gabi na daw. Lalo na ako at ako ang pinakamalayong uuwian. Sinamahan ako nitong si Kapitan sa paglalakad. Labis ang tuwa ko noon kasi tag-isa kami ni Tisoy ng nakuwang trumpo at may pagkain pa ako. Ang sungit po ng Bantay doon, Kapitan. Parang nagalit po na inubos namin ni Tisoy yung lobo sa binabantayan niya. Ganun po ba talaga ang mga nasa perya? Pero yung nakaraang peryahan naman po, mababait po yung naandon. Pero yung mga tao ngayon dyan sa perya parang ang susungit po. Hayaan mo na iyon, Juanito. Ganun talaga kasi ang nagnenegosyo. At sa ginawa mo tiyak na nalugi ang taong yon. Kaya talagang sasama ang loob nun. Mabuti pa ihatid na kita at may ronda pa kami ng mga tao ko. Huwag mong kakalimutan yung asin sa bintana at pinto nyo. Ikaw ang inaasahan kong gagawa nun. At alam mo namang madalas makalimot ang tatay mo. Tugon ni Kapitan. Nung gabing yon ay halos hindi matanaw ang buwan. Malinaw naman ang kalangitan at walang ulap. Pero talagang hindi po mapansin yung buwan. Kaya madilim ang daan pa uwi sa amin. Nang sa unahan po ay may nakaharang na isang malaking aso. Nakaupo lang ito sa gitna ng daan at parang nakabantay. Nang ilawan ito ni Kapitan, kita po ang pagpula ng mata nito at dito ay agad akong pinahinto ni Kapitan. Juanito, sa likod ka lang. Mukhang minasama ng isang to ang nangyari ngayong gabi. Tignan natin kung uubra ang kayabangan nito sa akin. Hoy ikaw, aswang. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? At ang lakas pa ng loob mo na dito magasik ng pagkaaswang mo? Wika ni Kapitan. Nag-angil lamang po yung aso. At itong si Kapitan Tiago naman po, inilabas niya yung latigong pagi niya at dinig ko ang paghagupit niya nito sa hangin. Marahan siyang lumapit sa aso at sinabihan akong doon muna sa may gilid ng puno at manood lang daw ako sa gagawin niya. Dito na nga sumugod yung aso kay Kapitan. Malaki po ito ng di hamak sa akin at kung ako lang sigurong mag-isa ang naroroon, malamang na sinakmal na ako nito. Malabong makatakas ako dito oras na habulin ako. Pero walang takot na hinarap ito ni Kapitan Tiago at pinaghahampas ng latigong pagi. Naririnig kong may inuusal itong matanda at yung paghampas niya ng latigo ay parang kakaiba. Ni hindi magawang lapitan ng malaking aso si Kapitan. Doon ko nakita kung gaano pala kalupit itong si Kapitan Tiago, kagaya sa mga kwento nito at mga kwento ni tatay sa mga inuman. Aakalain mo pa na hindi talagang matanda si Kapitan. Patuloy siya sa pag-atake dito sa aso.
Kung itutuloy mo ito, aswang, baka dito ay mapatay kita. Umalis ka sa baryong ito at huwag ka na magpapakita pa. Maling baryo ang pinuntahan mo. Sigaw ni Kapitan at saka ko lamang nalaman na yung kaharap niya pala ay mismong aswang na. Marahil ito na yung pumupunta sa bahay namin sa ating gabi at balak biktimahin si nanay at yung kapatid ko sa tiyan ng nanay ko. Imbis na matakot yung aswang, ay mas lalo itong naging agresibo at mabalasik at unti-unting nagpalit ng anyo sa isang nakakatakot na parang bakulaw. Parang tao lang din, pero habang iniilawan ko, nakikita kong mabuhok po ito at saka nakakatakot yung muka hanggang sa nakaisip ako ng paraan para tumulong. Inilawan ko ng inilawan yung mukha ng aswang habang sinusugod siya ni Kapitan Tiago. Paulit-ulit na nasilaw yung aswang at nawawala sa kontrasyon sa pakikipaglabang kay Kapitan Tiago. Hanggang makita ko na may binunot po itong si Kapitan sa may likod niya. Isang makintab na kutsilyo po. Kumuha ng tiyempo si Kapitan at nang malingat yung aswang saglit, mabilis na sinaksak ito ni Kapitan Tiago sa tagliran at sa may tiyan niya. Sabay sinipa ito ni Kapitan na natumba sa lupa. Mapilit ka, aswang. Sinabi ko na sa'yo, maling barangay ang pinasok mo. Pasensyahan na tayo. Maikli ang PC ko pagdating sa mga kagaya mong nilalang, mga salot at sanggano. Dito na po unti-unting umiwas yung aswang at tumakbong papalayo kay Kapitan. Ako naman agad na lumapit kay Kapitan Tiago. Kapitan, habulin po natin yung aswang at baka po makatakas pa. Pagkakataon na nating matalo siya at mahuli. Uwi ka ako dito. Hindi na kailangan, Juanito. Kargado ang aking punyal. Sa pagsikat ng araw, kasamang babawian ng buhay ang aswang na yon. Binalaan ko na siya pero ayaw niyang makinig. Kaya nararapat lamang ang sinapit niya. Mabuti pa at tera na at umuwi na tayo. Wala na ang aswang na magagambala sa inyo simula ngayon. Uwi ka ni Kapitan sa akin. Pagdating po namin sa bahay, ay sabi ko ngang ikinuwento ang nangyari sa amin sa daan. Ito naman pong si Kapitan Tiago ay nagpaalam na at pupuntahan pa daw niya yung mga rumoronda upang magbaka sakali na nahanap yung tumakas na aswang. Natuwa naman sila nanay at tatay sa balita. Wala nang pangamba sa aming bahay. Sa gabi-gabing matutulog kami. Wala nang magtatangka pa sa nanay ko. Kaya naman nang makapagilamos po ako, ay natulog na po ako kaagad. Nasasabik na po akong may kwento kay Latisoy yung nangyari sa amin ni Kapitan. Pero may isa po ako nakaligtaan ng gabing yon. Dahil nga sa alam ko ay mamamatay na yung aswang at wala na kaming dapat pang ipag-alala. Hindi ko po naisip yung paglalagay ng asin sa pinto. Nakaligtaan ko na po. Kaya nung gabing yon, habang nasa kasarapan ako ng tulog, napabalikwas na lamang po ako nang makarinig ako ng tila may naglalakad po sa may bubong namin. Noong una akala ko pusa, pero nang kalaunan, napagtanto ko na mabigat po yung mga yabag. Parang hindi na sa isang pusa. Dahil nga sa tahimik yung gabi, ay dinig na dinig ko ito. Pero ang nakapagtataka lang, labis ang sarap ng tulog nila tatay na tila hindi man lang namamalayan ang nangyayari. Maging nung makalabas na po ako ng kwarto at naroroon na po ako papunta sa kusina namin, tulog na tulog pa din po sila. Balak ko nitong kunin yung asin para magsaboy sa pinto at bintana. Kinutaban na po kasi ako na baka yung aswang nagawang makalusot kay Kapitan at gagantihan nga po ako dahil sa ako yung panay pag-ilaw sa mukha niya. Dito sa may kusina, nakapatong po itong garapon ng asin sa may itaas ng lababo. Kaya kailangan ko pong tumuntong sa upuan para maabot ito. Kaya nga lang po nung nasa lababo na ako at silip na silip kasi yung maliit na bintana dito, ganoon na lamang yung gulat ko nang makita ko yung maitim na figura na nakatingin sa bintana. Ewan na tinawi ko pa yung kortina. Doon ko po nakita itong aswang na nakatingin sa akin. Kaya wala sa isip na nasabuyan ko ito ng asin.
Labis po ang paghiyaw nitong aswang at biglang tumakbo. Dito na ako nagsusumigaw kila nanay at tatay na may aswang nga sa labas ng bahay namin. Saka pa lamang itong nagising sila nanay at tatay nang kalampagin ko yung pinto ng kwarto nila. Agad namang kinuha ni tatay yung itak niya sa kusina. Pinailawan po yung bahay namin at lumabas po sa may pintuan. Nagsusumigaw po itong si tatay. Hinahamon yung aswang at pinapalabas nga po. Dahil naman sa pagsigaw niya, kaya nagsipuntahan sa amin yung mga kabaryo na malapit sa bahay at akala may nangyayaring pag-aaway kila nanay at tatay. Pero ipinaliwanag ni tatay ang naganap. Nakita niya po kasi itong aswang na tumatakbong papalayo sa bahay namin. Kaya sigurado siyang may aswang ng umaaligid. Pero sa pakiwari ko po, iba yung aswang na yon. Mas malit kasi yung itsura nito kumpara doon sa nasaksak ni Kapitan. Kaya nang dumating si Kapitan agad kong sinabi sa kanya, "Kapitan, nagising po kasi ako bigla nang makarinig na naglalakad sa bubungan namin. Saka sila tatay hindi po nagigising. Kita ko po nang malapitan yung aswang sa bintana sa may kusina. Iba po yung itsura niya doon sa nasaksak niyo po, Kapitan. Mas maliit po yung nakita kong aswang sa likod bahay namin. Mas maliit yung ulo niya at saka katawan. Tapos kaunti lang din po ang balahibo. Kung gayon, Iyo Juanito, hindi lamang nag-iisa ang aswang na naririto sa baryo natin. Mga kabaryo, maging maingat tayo. Bukas ay magpapatawag ako ng pagpupulong para sa paghahanda sa pista at sa pag-iwas sa mga aswang na ito. Huwag naman sana pero sa tingin ko, may angkan ng aswang ang naririto sa ating baryo sa ngayon at nagpapagala-gala sa gabi. Hindi ko sinasabing narito mismo sa baryo, pero tila yata itong lugar natin ang punterya nila. Kaya mag-iingat kayo. Sige na, umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Siguraduhin yung nakakandado ang mga bahay nyo. Ikaw, Juanito, magaling ang ginawa mo sa pagsaboy mo ng asin sa mukha ng aswang. Siguradong hindi nun magagawang gumala sa umaga dahil sa makikilala natin kagad siya. Isang taong may lapnos sa mukha ang aswang kagabi. Hindi agad maghihilom ang pinsalang dulot sa kanya ng asin. Sige na, magpahinga na kayo. Kami na ang bahala dito sa labas. Mahabang wika ni Kapitan. Nagtuloy sa pagroronda sila, Kapitan, at 2 oras lang naman ay umaga na din. Dito maagang nag-anunsyo ang mga tauhan nitong si Kapitan Tiago para nga sa gagawing pagpupulong ukol sa pista sa kinabukasan at sa banta ng mga aswang, lalo na sa mga buntis naming kababaryo. Natural lang nang babahala ang karamihan sa amin, pero pinagtibay ni Kapitan ang loob nila. Alam kong nababahala ang karamihan sa inyo, pero huwag niyong gagawin yan. Dahil sa ganyang bagay kumukuha ng lakas ng loob ang mga aswang. Kapag alam nilang takot ang mga biktima nila, mas lumalakas ang loob nilang salakayin ng mga ito. Pero kung ipapakita niyong handa kayong lumaban at hindi kayong nasisindak sa kanila, magdadalawang isip ang mga yan na lapitan kayo. Kaya huwag niyong ipapakitang pinanghihinaan kayo. Hindi ko papayagang may mga aswang ang magtagal pa sa baryong ito. Nakasagupa ko na ang isa sa kanila at natitiyak kong sa mga oras na ito ay nilalangaw na ang kanyang bangkay kung nasan man siya. At balak kong gawin yon sa lahat ng aswang na naririto pa sa ating baryo. Iisa-isahin ko silang paslangin hanggang sa wala nang matira pa sa kanila. Ang hinihingi ko lamang sa inyo, mga kabaryo, ay ang kooperasyon nyo. Lalo na sa mga kalalakihan. Huwag na muna kayong tatamad-tamad pa at kailangan nating depensa ng baryong ito. Pedro, pangunahan mo ang ilan sa mga kalalakihan dito sa atin at manguha kayo ng mga kawayan. Kailangan natin maganda ng mga armas. Hindi basta-bastang tatablan ng baril at ordinaryong patalim ang mga aswang na yan. Ang mga kababaihan naman, may papayo ko sa inyo ang manatili sa mga bahay nyo at bantayan ng mga anak nyo. Hindi lamang buntis sa maaaring puntirahin ng mga aswang, kundi ang mga anak nyo. Kaya panatilihin nyo silang ligtas. Ilang araw lang naman ang titiisin nyo. Oras na matapos ang pista
Siguradong kung hindi silang aalis dito sa baryo, masusukol natin sila. Sa tono po ni Kapitan, parang may ideya na siya kung sino ba talaga ang mga aswang. At isa pa parang sa ginagawa niyang pagpupulong, pagamat posibleng may mga aswang ang naroroong nagpapanggap na tao lang, sinadya niyang malaman ng lahat na hindi siya takot at plano niyang ubusin ang mga ito. Sa likod naman ng imahinasyon ko, panay ang pagpapagala-gala ng mga mata ko. Ibig kong makita kung may kakaiba sa paligid. Dala ni Kapitan Tiago ang kanyang latigo. Kaya naman naisip ko na kung may aswang man na ang naroroon na nag-espiya, tiyak na magkakaroon ito ng reaksyon sa latigo ni Kapitan Tiago. Kaya naman naglakad-lakad ako. Palipat-lipat ng pwesto at iniisa-isa ko pa nga ang mga taong naroroon. At sa hindi ko inaasahang pangyayari, nabangga ko po itong si Mang Tonyo. Naroroong nasa pinakagilid po ito at wari mo pa ay sinisilaban sa pinagkakatayuan nito sa labis na pagpapawis, gayong nasa labas naman kami at mahangin. Presko ang pakiramdam ko pero itong si Mang Antonio sobrang pinagpapawisan. Para bagang akala mo, nasa harap siya ng lutuan o pugon. Nang sabihin ni Kapitan na tapos na ang pulong, ay pinakaunang umalis naman itong si Mang Tonyo. Nagmamadali at nagkakamot pa ng mga braso niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang noong tagpong yun, ay parang kakaiba yung pakiramdam ko dito sa bago naming kabaryo. Oh, Juanito anak, bakit ka naririto? Usapan ng matatanda ito. Di ba sabi ko sa'yo, doon ka lang at makipaglaro kila Tisoy. Anong ginagawa mo dito? Nako, ikaw talagang bata ka. Kapag sinabing bawal, yun ang ginagawa mo. Kapag ba sinabi kong huwag kang makipaglaro kila Tisoy, ngayon susuwayin mo din ba? Itay naman, gusto ko lang pong makatulong. Ayoko pong makipaglaro at baka nandyan yung aswang. Di ba nga po sabi ni Kapitan, huwag daw pagala-gala yung mga bata, kaya dito lang po ako sa tabi nyo. Kamot ulo na lamang po itong si tatay. Alam niya kasing hindi siya mananalo sa pagrarason ko sa kanya. Matigas po talaga ang ulo ko kapag alam kong may punto naman yung mga sinasabi ko. Isa pa, imbis na maglaro ako habang may banta ng aswang, hindi naman po mali yung tumulong. Pagkukumbinsi ko pa sa sarili ko. Kagaya naman ng panukala ni Kapitan, yung mga kalalakihan po sa amin ay gumawa ng mga bagakay at ilang mga sibat ayon kay Kapitan. Kahit pang may baril ang mga tao doon, wala itong masyadong magagawang pinsala sa mga aswang dahil sa mga kabal na taglay nito. Pangunahing depensa ng mga aswang laban sa mga baril at mga saksak gamit ang mga ordinaryong kutsilyo. Ang nakakamanghalang talaga, habang ang mga normal na sandata ay walang laban sa aswang, pero yung mga katutubong kagamitan at armas, kagaya ng sibat, ay kayang makapatay sa aswang. Iniutos lamang ng Kapitan ang paghingi ng binditadong tubig sa simbahan sa bayan. Kailangan umanong mailublob lamang ang mga dulo nito sa benditadong tubig upang mas maging mabisa kontra aswang. Hindi daw kasi naghihilom ang sugat mula sa talim ng kawayan at mga bagakay na nakalublob sa benditadong tubig. Habang abala silang lahat, ako naman ay abala sa pagkain ng pansit. Bayanihan po kasi ito. Yung mga kababaihan po ang nagluto ng mga merienda ng lahat ng naroroong gumagawa. Kasama na ang pag-aayos ng para sa pista namin sa kinabukasan. Sumapit nga po itong kapistahan. Araw ng linggo. Matapos magsimba ng mga tao sa aming baryo, diretso na nga po sa mga pag-aasikaso sa kani-kanilang bahay para sa mga bisita. Hindi naman po magarbo ang selebrasyon. Ayaw din kasi ni Kapitan na masyadong gumastos sa mga tao sa aming lugar. At mas importante daw na may makain sa araw-araw at hindi nababaon sa utang para lang magpasiklab sa pista. Ang totoo nga niyan, yung ilang pamilya na alam ni Kapitan na kapos sa buhay, iniimbita niya sa bahay nila upang tumulong na lamang sa pagluluto at doon ng idaos ang kapistahan. Juanito anak, maraming tao ngayon sa baryo natin.
Mabuti pa siguro ay samahan mo na lamang ang nanay mo sa bahay. Tutulong lamang ako sa bahay nila Kapitan at baka kailangan nila ng karagdagang kamay sa mga pag-aasikaso sa bisita. Huwag ka nang sumunod pa. Dadalhan ko na lamang kayo ng makakain. Bantayan mo ang nanay mo. Tandaan mo, kuya ka na ngayon. May paparating ng bagong miyembro ng pamilya natin at tungkulin mo ang protektahan siya. Nauunawaan mo ba, anak? Wika ni tatay. Kung nagtataka po kayo bakit tila wala kaming ganap sa buhay at walang handaan, gayong parehong maayos naman at may trabaho ang mga magulang ko. Praktikal po kasi si tatay. Ang katuwiran niya, bakit daw ba kaming mag-aabalang magkatay ng baboy o baka at gagastos para sa isang araw na selebrasyon? Kung maaari naman naming idaos ito nang hindi gumagastos. Isa pa, maraming naghahanda sa mga kabaryo namin. Ayon pa sa tatay ay masama ang magsayang ng mga grasya at pagkain. Kaya naman taon-taon, kung saan sa ang bahay lang si tatay tumutulong sa mga pagluluto, pagsisilbi sa mga hapag, pagkatay at kung ano pang maaaring gawin sa pistahan. Sa mga tinura naman ni tatay, na ako na daw ang panganay sa aming pamilya at may responsibilidad na nga na bantay ng bunso namin na nasa sinapupunan ni nanay. Naroon akong nakabantay lamang sa labas ng bahay namin. Pinapanood ang mga dumadaang tao. Nag-iikot-ikot sa bakuran kung may mga pumapasok na kung sino pa man. Nang tawagin naman ako ni nanay, sinusumpong daw kasi ng sakit ang tiyan niya, kaya naman daglian akong pumasok. Ibig niya ng mainit na tubig, pero walang tubig sa termos, kaya naman nagpainit pa ako. Nang makainom naman po siya ay bumuti na ang pakiramdam niya. Bumalik si tatay bandang mag-aalauna yata upang magdala ng mga makakain. Napakarami pati yung paborito kong lechon. Nang maiayos niya ito sa lamesa at akma ng palis ulit, at may inuman daw kalaunan sa bahay ni Kapitan, binilinan siya ni nanay na huwag nang masyadong magpapagabi pa. Alam naman daw niya ang sitwasyon, kaya tumangulang si tatay. Huwag daw mag-alala at hindi siyang papaabot ng takip silim. Ako naman ay nilantakan ko na yung mga dala ni tatay na ulam. Iniwasan ko yung kanin. Alam kong mabubusog ako sa kanin, kaya panay ulam lamang ang kinakain ko. Hapon, bandang mag-aalas 6 na yata, nang mapansin ko na wala pa rin si tatay. Panay na ng tanaw ko sa labas ng bakuran at ang haba na ng leeg ko sa pagtingin kung paparating na ba si tatay. Humupa na kasi yung tao at ilan na lamang ang pakalat-kalat sa daan. Kaya naman sa tuwing may makikita akong lalaking naglalakad sa di kalayuan, iniisip ko na si tatay na ito. Pero wala, tila napasarap ang pag-inom niya. Bandang mag-alas 7 na ay wala pa din si tatay at nag-umpisa na akong mabahala. Gabi na, madilim at wala kaming ibang kasama sa bahay. Ayoko mang isipin pero nangyari ngang sumakit muli ang tiyan ni nanay. Sobrang sakit na nataranta na ako sa gagawin ko. Lumabas ako ng pinto at tumingin kung may makakatulong ba sa akin. At nakita ko nga doon si Mang Tonyo at ang babaeng naghahanap sa kanya noong isang araw. Labis ang taranta ko at nakita ko nito sabay lumapit sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo, Iho Juanito? Ayos ka lang ba? Nasaan ba ang tatay at nanay mo? Wika ni Mang Tonyo. Si nanay po kasi Mang Tonyo labis ang pagsakit ng tiyan niya at wala pa si tatay, nasa bahay po ni Kapitan. Tugon ko dito. Hindi ko naman po alam kung dahil ba sa katarantahan ko at napasunod ako nitong si Mang Tonyo. Ganon ba, Iho? Delikado yan. Mas mabuti pa takbuhin mo na ang tatay mo sa bahay ni Kapitan. Kami nang bahalang tumingin dito sa nanay mo. Sige na, bilisan mo na baka mapano pa ang nanay mo. Sa mga sinabi niya, nataranta naman ako at naiwan ko nga itong garapon ng asin sa may pintuan ng bahay. Madali akong tumakbo sa bahay ni Kapitan. Nakita ko si tatay na masarap ang pag-inom at nakaupong kasama ang mga tatay din ng mga kalaro ko at si Kapitan. Humahangos pa akong sinabi kay tatay ang kondisyon ni nanay at nasabi kong nasa bahay sila Mang Tonyo at yung babae para bantayan si nanay.
Dito ay agad na natarantas si Kapitan Tiago. Pinatayo niyang lahat ng kainuman nila at pinakuha ng mga armas. Magmadali kayo at puntahan natin ang bahay nila, bilisan niyo, wika ni Kapitan. Hindi ko po alam kung bakit natatarantas si Kapitan Tiago, pero yun na nga po. Nagmadali ang lahat at nagtakbuhan. At nang marating nga po namin ang bahay, nagsusumigaw si nanay sa loob at tinatawag si tatay. At ito ay dahil sa may dalawang nasa bintana ng kwarto at pilit na sinisira itong bintana para makapasok sila. 2 aswang po ang naroroon. Mabuti na lamang pala at naiwan ko yung garapon ng asin sa pinto. Hindi nagawang makapasok ng mga aswang ng direkta sa bahay. Labis po ang balasik ng mga anyo nito at talagang malapit na nilang masira yung bintana. Yung babaeng aswang nga po ay nakalusot na yung ulo sa butas at akma nang papasok sa kwarto ni nanay. Kaya napasigaw na sila, Kapitan. Gulat sila sa pagdating namin nila, Kapitan. Pero dahil sa napaligiran agad, walang nagawa itong mga aswang, kundi ang protekta ng sarili nila. Nagkamali kayo ng piniling baryo upang salantahin. Hanggat naririto ako at ako ang Kapitan, walang sino man sa mga kabaryo ko ang mauhulog na mabiktima ng mga aswang na kagaya nyo. Tonyo, tinanggap ka namin sa baryong ito bilang isa sa mga residente. Pero ito ang isusukli mo sa mga kabutihan na ipinakita sa iyo ng mga tao ko dito. Ang aswangin sila. Pagpasensyahan mo na, pero wala sa bokabularyo ko ang salitang patawad sa mga umaagrabyado sa aking kabaryo. Wika ni Kapitan. Puro kasatsat. Gusto ko lang malaman mo na mapatay mo man kaming dalawa dito. Hindi kayong tatantanan ng mga kalahi ko. Pagbabayaran niyo kung ano man ang gawin niyo sa amin. Wika naman ni Mang Tonyo. Ngunit hindi na nagpakita ng awa si Kapitan Tiago. Sinalakay ng mga kabaryo namin itong dalawa. Pinagsasasaksak ng mga sibat at bagakay. Dinig ko ang hirap nila at ang galit na tila isinusumpa kami. Pero hindi nagpatinag si Kapitan at nang matapos nga ay iniutos niyang sunugin ang peryahan. Malaki ang tsansa na puro aswang ang naroroon na tauhan ni Mang Tonyo. Pero tila dahil sa pagkakapatay kila Mang Tonyo ay nakatunog ang mga trabahador sa peryahan. Dahil nang marating namin ito, wala ni isa ang naroroon. Parang dinaanan ng bagyo yung peryahan at wala ng mga bantay yung mga palaruan. Iniwan nila yung perya at dito namin nakumpirma na perya pala ng mga aswang ang dumayo sa aming baryo. Sa bilis ng aksyon ni Kapitan Tiago at sa solidong sama ng aming mga kabaryo, nagawa po naming masupil ang mga salot. Nailigtas si nanay at naitaboy ang mga tayong aswang. Naipanganak po ni nanay ng maayos ang bunso namin at umpisa ng insidenteng yun, wala na pong naging balita pa ng aswang sa aming lugar. Yun nga lang po walang forever, ika nga. Kasi 5 taon lamang ang lumipas ay namayapa na si Kapitan Tiago. Ang kanyang anak ang humalili dito sa aming lugar. Pero alam namin maging ng anak niya na walang makakapantay sa kadakilaan at kabaitan ng aming butihing Kapitan Tiago. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y maibigan ng ating mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Juanito.